a work-driven person for all the pursuit of the best things for us Taguigueños. The distinguished and honorable Mayor of Taguig City, Mayor Maria Laarni Atalane L. Cayetano. Magandang araw po sa ating lahat. Please be seated. Bago ako magsimula, gusto ko pong sabihin ang araw na ito ay araw ng hindi lang pagtatapos or completion ng ating mga mag-aaral, kundi araw din ng pasasalamat. Ang makaabot sa ganitong yugto ng pag-aaral ay isang malaking biyaya mula sa Panginoon. And so, my dear parents, students and teachers, let us give the Lord the loudest clap offering. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa mga haligi ng edukasyon sa lungsod ng Taguig. Napakapalad po nating lahat sapagkat kasama po natin ang ilan sa mga opisyales ng Department of Education sa pangunguna ng ating pong Education Program Supervisor 2, Dr. Vilma Montemayor. Palakpakan po natin ang kanyang presensya. Provision Coordinator for Filipino, Ma'am Clarissa Senosa. Ang ating pong Coordinator for Music, Mr. Alvin Balunes. Officer in Charge for Public Schools, District Supervisors, Cluster 1, Mr. Nestor Ramos. For District 2, Ma'am Badet Bautista. Kasita, talagang ikot po ng ikot. Nandyan din po ang ating Officer in Charge, supervisor ng Cluster 9. Nandyan po si Dr. Marshall Season. Palakpakan po natin. Ipinagpapasalamat po natin ang presensya ng ating pong mga principals mula sa iba't ibang mga paaralan. Nandyan po si Dr. Francia Patron sa Gawing Likuran. Nandyan po si Ginoong Cipriano Pisco Jr., ang punong guro ng GAT Andres Bonifacio Elementary School. Sinamahan din po tayo Mr. Felix Alviar. At ang ating ikinararangal na napakabait, napakasipag na punong guro na nangalaga sa ating mga guro at mga mag-aaral sa ating mahal na paaralan, Madam Nida de la Cruz. Sa mga kasamahan ko sa paglilingkod bayan na kanina po ay naisa-isa magandang araw po sa inyong lahat. Aabot ho ba yung mikropono pag dito po ngayon? Kaya naman, wireless naman siya, no? Simple lang ho yung mensahe ko sa araw na ito. Una, magtatanong muna ako, meron ba kayong dreams in life? Meron ba? Madami? Madami? Matayog? Matayog na matayog. Yung dreams in life, napakahalaga niyan. Pero sa araw na ito, bibigyan natin ng pakahulugan ang bawat letra ng salitang dreams. But before that, pwede bang mag-spelling portion muna tayo? Maganda ba grade nyo sa spelling? Mataas ba grade nyo sa spelling? Sabi nila, okay lang po. Ayan. I-test ko ang galing nyo sa spelling, ha? Nakahanda na ba kayo? Spell dreams! Tek muna. Asa ng mga teachers? Taas yung kamay. Ayun. Ano ang turo sa atin ng ating mga teachers? Pag nagsispell tayo, anong unang ginagawa? We state the word first. Binabaybay mo ang salita bago nagsispell. Nakalimutan natin? Uulitin natin, ha? Spell dreams. Dreams. D-R-E-A-M-S. Dreams. Okay. Palakpakan nyo. Nakuha nyo. Nakapakpan nyo mga sarili nyo. Bawat letra, bibigyan natin ng kahulugan. D, for discipline. As students, ito ang hinihiling namin na magkaroon kayo sa buhay ninyo. Disiplina sa pag-aaral. Tamang oras para sa edukasyon o sa pag-aaral, tamang oras para sa pakikipagkaibigan, tamang oras sa panonood ng telebisyon, tamang oras sa pagsusurf sa internet. Pag mayroong disiplina ang isang tao, malayo ang nararating. At ito'y applicable din sa aming mga nakatatanda, sa inyong mga magulang, sa lahat ng mga guro. Mahalaga sa mga nakatatanda ang may disiplina, sapagkat sa ayaw namin o hindi, kami ang magsisilbing role model ninyo. Ano mang gawin namin, kung kami disiplinado, malaki ang posibilidad na ang mga nakababatang henerasyon, ganun din ang gayahin nila.
pag ating siniyasan ang mga mauunlad na mga bansa sa buong mundo, makikita ninyo, ang mga bansang mauunlad ay yaong mga bansang may mga mamamayan na grabe ang disiplina. D for discipline. Ano yung susunod na letra? R for respect. Napakahalaga sa isang estudyante ang matuto siyang rumespeto sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang mga magulang, mga guro, lalo tigit sa lahat, hindi ba? Ang respeto ang nagtataas sa atin, sa katayuan natin, sa imahe natin. Pag tayo marespetong tao, hinahangaan tayo, hindi ba? Pag ako'y umiikot sa iba't ibang mga barangay sa Lungsod Taguig, mahilig ko akong makipagkwentuhan sa mga magulang. At madalas, naitatanong ko sa mga magulang, na ikakamusta ko, kamusta ho ang mga anak ninyo, kamusta ang pamilya nyo. Sasabihin ng mga magulang, maayos naman ho, mababait naman ho ang aking mga anak, kaya lang ho minsan napapansin ko sa kanilang pagsasalita, nawawala yung respeto. Sabi ko sa magulang na nakausap ko, pwede nyo ho bang mas ipaliwanag, ano ho ba yung ibig sabihin nyo? Ay, kwento ho ang nanay, ang sabi pa, paano ho kasi, isang beses, binibilinan ko yung aking anak. Ako ho kasi ay pupunta na sa aking trabaho. May bunsong anak, walang magbabantay, pinilinan ko yung isa kong anak na bantayan niya yung kanyang kapatid. Siguraduhin makakain, hindi makalabas sa kalye at baka masagasaan. Sinagot ho ba naman ako? Eh di wow. So nagulat ho yung nanay. Meron namang isang tatay nagkwento. Sabi niya, oh, siguraduhin mo naman ikaw anak, hindi ka nagbabarkada sa eskwelahan. Kapag kainuna mong pagbabarkada, walang kakahinat na ng buhay mo. Ang sagot ho ng anak, we. So, without you knowing, because of the influence of your idols, di ba? Na napapanood sa telebisyon, yung favorite teen stars. Sino ba favorite teen stars nyo? Naku, ayaw nyo bang umamin? Sino paborito nyo mga komedyante? Na pag napapanood nyo sa telebisyon, okay, kasi ang tema, nagbibiruan. Pero pag sa bahay nyo ginagamit, sa mga magulang nyo sinasagot ng ganoon, hindi nyo lang siguro nakikita, deep inside, they're hurting. Hindi naman sila nagpapakahirap, nagpapakuba sa trabaho para sagot-sagutin ng ediwaw at ng we, hindi ba? So, dear students, this is our appeal to all of you. Be respectful in your words and in your actions. Kasi ang gusto natin, makilala ang mga estudyante sa Taguig, hindi lang mga matatalinong mga bata, kundi mga bata na mayroong respeto sa kanilang kilos at sa kanilang pananalita. Ano ang susunod na letra? E for education. Ang edukasyon na napakahalaga sapagkat dito lamang nagkakapantay, mahirap, middle class, mayaman, pag may access sa edukasyon, may laban po ang tao. May pag-asa ang tao. At ito po, ibibigay kong paghamon sa ating lahat ngayon. Ito magiging proud kayo as citizens of the city of Taguig. Bakit? Umikot kayo sa buong Pilipinas. Siyasatin ninyo ang mga educational programs ng iba't ibang mga syudad at mapapagtanto ninyo na ang Taguig ang nag-o-offer ng pinakamalalim, pinakamalawak, at pinakakomprehensibong scholarship program mula daycare, elementary, high school, hanggang kolehiyo. Ito yung pride natin as a city. Ano ngayon ang tinutumbok ng aking mensahe tungkol sa pagpapahalaga sa edukasyon? Ako kasi, nagkakaroon ng maraming pagkakataon ngayon to go all over the country. At nakikita ko ang kondisyon ng iba't ibang bahagi ng ating pong bansa. Hindi ho kayo maniniwala. Magpahanggang ngayon, mayroon hong mga estudyante na kinakailangang maglakad ng 5 hanggang 10 kilometro just to reach the nearest public school. Wala silang gamit, wala silang uniforme, naglalakad sila, walang sapatos. Diba? Ganon kahirap yung access sa education. And so today, marami tayong mga kailangan pang gawin. But come to think of it, mas marami palang iba pa na mas grabe pa ang struggle na pinagdadaanan sa atin. One time,
kami naman po'y naka-encounter ng grupo ng mga teachers. Nagulat po kami kasi humiling po sa tanggapan ni Senador Alan Cayetano ng bangka. Hindi ko ho ma-connect. Sabi ko, bakit teacher, nahingi ng bangka? Normal po, na kapag ka mangingisda, ang request bangka, tama ho. But teacher, sabi ko, bakit humihingi ng bangka? Nung naipaliwanag ho sa amin, ito po palang mga guru na ito, nagtuturo po, lugar po nila isla. No? So para ho sila makarating sa eskwelahan kanilang pinagtuturuan, aba, kailangan nung sumakay sa bangka, tatawid sa isang portion ng dagat. Ang description po ng mga teachers sa amin, tinuro yung building kung nasaan kami, yung building, ganyan ho kalalaki minsan, pag masama ang panahon, ganyan ho kalalaki ang alon, na hinaharap daw nila makarating lang sa eskwela. So, dear students, yun ang gusto nating bigyan ng pahalaga sa araw na ito. Proteksyonan, alagaan ninyo at pahalagahan ang edukasyong natatanggap natin kaloob ng Department of Education sa tulong din ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Ano naman kaya yung letter A? Mayroon kayang makakahula? A for, sabi ho nung isang grupo ng estudyante, A daw po for adding cruise. Di ho. A for ability. Abilidad ng isang tao napakahalaga. Habang sa eskwelahan, pinapatalas natin ang ating isipan, napakahalaga na yung mga personal na abilidad natin. Ano-ano ba yan? Kung ang abilidad mo ay nasa sports, nasa music, nasa arts, yung pong ability or skills pagdating sa communication, napakahalaga din po niyan. Bibigyan ko kayo ng example. Maraming mga estudyante, ang talino, talaga naman, sa eskwelahan, lahat ng examen, halos perfect. Nakapagtapos ang bata, ang galing, may awards. Dumating na ang job interview. Nung kaharap na yung magi-interview, hindi na makasagot kahit sobrang talino yung bata. Bakit? Kasi hindi napagyaman yung kanyang communication skills. Diba? So ano pinupunto ni Ate Lani? Walang kumukontra sa pangailangan natin patalasin yung isip, hindi ba? Pero kailangan kasabay, hindi pwedeng maghiwalay yung pag-develop ng inyong skills. Kasi kailangan total development ang mayroon kayong lahat. So yan yung paghamon na binibigay din natin sa ating mga estudyante. Ang susunod na letra sa A ay M. Kailangan natin to. Maski ang mga magulang, hanggang ngayon, kailangan natin to. M for motivation. Ano ba ang mga motibasyon natin? Pag tinanong ko ang mga magulang, bakit ba nagtsatsaga sila? Ano bang motibasyon nila sa pagtatrabaho? Ang araw, ginagawang gabi, ang gabi, ginagawang araw. Mayroon pa nga ho mga magulang, titiisin yung lungkot na mag-ibang bayan para lang makapagtrabaho para sa kanilang pamilya. Tatanungin ko, ano ang motibasyon nyo? Sa tuwing tinitingnan ko ang mukha ng anak, asawa ko, namomotivate po ako to work harder kasi ang gusto ko mabigyan sila ng magandang buhay. Pagkat sinek natin yung definition ng motivation sa dictionary, ang ibig sabihin nun, yung reason daw for doing things. Yung rason kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Diba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ba motibasyon nyo pag pumapasok kayo sa eskwela? Kasi yung huhula ako, ang motibasyon sa pagpasok sa eskwela, baon. Kasi umaasa na merong sukli sa baon. May pang-computer, pag-uwi. Tama, mali. Mukhang may tinatama ang mga nakayuko, Vice Mayor Ading. No? Baka naman yung iba dyan, ang motivation, si crush. Tigil-tigilan nyo muna yan. Hindi pa yan napapanahon. Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. You always have to guard your motivations in life. Be careful. Isang pagkakamali, magandang kinabukasan ng nakasalalay. So, M for motivation. Last letter in the word dreams, S for, sabi nila, selfie. Usong-uso ang selfie. Hindi. S for, sabi nung ating mga teachers, selflessness.
Yun, pagiging selfless natin. Mayroong isang awitin, madalas kong naririnig sa simbahan, ang sinasabi po ng lyrics, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. As humans, normal yung isipin mo, sarili, pamilya ko, yung amin, hindi ba? Pero ang buhay daw po, nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan at nagkakaroon ng kulay kung marunong din po tayong isipin, magmalasakit sa ating kapwa-tao. Tama o mali? Nabuo na natin. Nagsimula tayo kanina sa spelling portion. Pasado naman kayo. Tapos, natapos ko na yung lecture portion ko. Nagsumasagot naman kayo. So, ibig sabihin, nakikinig kayo. Dumako na tayo sa panghuling bahagi ng mensahe ko. Pagkatapos ng lecture, ano ba kasunod? Test, hindi ba? Quiz. Magkuquiz na tayo. Nakahanda na ba kayo? Ano yung A? Tagal sumagot. Ha? Ano yung A? Ability. Ano yung S? Ano yung E? Ano yung D? Ano yung R? Ano yung M? Sige na nga, palakpakan nyo na yung mga sarili nyo. Natandaan nyo naman kahit na ginumugulo ko yung mga letters. So, yan yung mensahe ko sa inyo ngayong araw na ito. At sana matandaan ninyo, baunin ninyo, malayo pa yung paglalakbay ninyo, di ba? Simula pa lang yan, mas mapanghamon yung naghihintay sa inyong buhay. But ako din, as your city mayor, marami pa akong dreams para sa ating lungsod. Hindi pa nagtatapos dito. Malayo na yung narating natin, pero obviously, marami pa tayong dapat na maabot bilang syudad. No? So today, I would like to appeal to all of you to continuously pray for your local government officials, to continuously pray for your beloved city. Ipagdasal natin ang ating lungsod at ang magandang buhay na naghihintay sa bawat Taguigenyo. Sa ngalan ng aking kabiyak na si Senator Alan Peter Cayetano, at syempre, gayon din naman si Senadora Pia Compañera Cayetano, kami po'y bumabati sa inyong lahat muli. Congratulations, may God bless you all, and may you all have a bright future ahead. Maraming salamat po.